Sir, just a short statement on the importance and the significance of the President's visit in the context of what's going on in the world now. Well, essentially, he's here for the United Nations. As we all know, we're gunning for a position for at the Security Council, a seat at the Security Council, and so that's why the President's here, primarily for that reason. But at the same time, because of what's happening all over the world, I think especially in the Middle East, I'm sure the President would like to take the opportunity to be able to speak at the General Assembly of the United Nations and be able to at least push for what he has said, a peaceful settlement of the conflict that's going on right now. Mm-hmm. And also, sir, not to preempt the President, but what is the message going to be from the Philippines to the world in terms of probably not naman ending the war in the Middle East, pero paano ba yung messaging natin, sir? Well, essentially, for us, most especially for the Philippines, it's very important for us that this conflict is resolved as quickly as possible. Number one, obviously our economy, the economy of the world will be affected if it is a prolonged conflict. And secondly, which is also very important for us, especially for the President, is the overseas workers that we have in the Middle East. We have quite a large number of overseas workers in that area, and that is a major concern for us. How about, sir, the issue in West Philippine Sea? Will it be tackled? Well, I think the President will may mention it, but it depends really on how that the conversation goes. But he has a call on the Secretary General tomorrow also at the United Nations. Sir, the agenda with the Secretary General, will you be able to share with us maybe the broad strokes? Well, like I said, this is really a trip that the President has planned. Even for last year, we just moved it a couple of times, mainly for precisely because we are going to gun for a seat at the Security Council. Sir, how tight is our competition? I mean, between the Philippines and Kyrgyzstan when it comes to the non-permanent seat? Well, I wouldn't want to say it's a tight race, but obviously we have to campaign for it. We need at least 160 votes to be able to make sure that we get a seat at the Security Council. It's very important for us, as you know, because of the challenges that we face in the West Philippine Sea. Some senators are... How confident are you, sir, that we have the numbers so far? Well, again, I will have to leave that to our staff at the United Nations. They're quite confident that we have a fairly good number, but we don't want to jeopardize it. Mm-hmm. Ambassador, what would be the biggest and immediate effect or impact of having a seat at the table at the UN Security Council? Well, obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Some senators in the Philippines are diminishing the effort to secure a Security Council, meaning he said, Senator Marcoleta said the Philippines is not advocating if you have a seat at the Security Council. Well, everyone has its own what you call interpretation of this, but to us, especially for the world, having a seat at the Security Council, even if it's a temporary seat, meaning it's not a permanent seat, it still makes an impact for us, precisely because of the conflicts, or rather the challenges that we face. Especially now. Especially, yes. Thank you for your time, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Sinalubong ang Pangulo at ang unang ginang nina Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez at Philippine Permanent Representative Enrique Manalo. Magiging abala ang Pangulo sa kanyang working visit sa Amerika. Bukas o sa Lunes, inaasahan na magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng 70th session of the Commission on the Status of Women
o CSW upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga kababaihan para sa peace building efforts. Pagkatapos nito, agad namang uupo ang Pangulo sa isang bilateral meeting kay UN Secretary General Antonio Guterres kasama ang ilang kabinete na susundan naman ng mga business engagements upang makapag-promote ang Pangulo ng mga investment opportunities sa Pilipinas. Sa naturang schedule, ang Pangulo ay sa ikalawang araw pa lang sa kanyang working visit dito sa Manila or sa Amerika. May mga karagdagang schedule pa ang Pangulo sa ikatlong araw sa kanyang working visit. At handa na po akong tumugon sa inyong mga katanungan. Okay lang. Yusek, event related to muna. Meron bang na-expect tayong ibang board leaders na pwede lumamig pa ng Pangulong Marcos? Sa ngayon po ay wala pong pang na-schedule na ganyan, pero ngayon po ang highlights po kasi ng Pangulo ay upang ikampanya ang ating bansa para magkaroon po tayo ng non-permanent seat sa UN Security Council at aasahan din po na magkakaroon ng mga business engagements para nga pong promote ang ating bansa para sa mga investment opportunities. Yusek, nasagot ko pa nila yung supposedly katanungan ko about investment. Pero doon sa isang question ko, sabi po ni Senador Marcoleta, bakit ba daw kinakailangan i-push yung candidacy natin para magkaroon tayo ng slot doon sa UN Security Council? Yan lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba natin mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas, parang talangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain. Pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suhestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Hindi lamang po ito sa bansa natin. Hindi lang interest ng bansa natin. Interest din po ito ng ating rehiyon. At hindi naman po yan. Ito po ay makakapag-angat ng ating kredibilidad upang mapakita natin na tayo'y leader para sa kapayapaan. At maliban po dyan, pati po ang pagiging, ang integridad ng Pilipinas upang gampanan ang kanyang tungkulin para mas lumawig pa ang pagtawag sa pandaigdigang kapayapaan. Hindi po yan kasi ang nakikita nila eh. So sabi nga po dito, nakadinig po natin na konti lang po ang magigain natin. Kahit paano, meron po tayong magigain. Ang boses po na ito, kahit isang bansa lang po tayo, kapag po na ipakita ng ating bansa kung anong nararapat para sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad, ito po ay pakikinggan. Kahit paano po yung boses na yan ay kailangan. Yes, sir, just the timing. Baka magsabi yung iba na, kakaling sa Pilipinas and because of the President and now the President is leaving like Philippines to attend to those kinds of concerns. Pero ito po yung tamang panahon. Ito po ang nararapat na panahon para sa Pangulo natin para ipakita sa mga miyembro na karapat-dapat po ang Pilipinas para mabigyan po ng non-permanent seat sa UN Security Council. Ito po ang natatamang panahon. In terms of the context of the oil price problem, parang kataasan na yung sa gas sa atin. Tapos biglang baka sabihin, may nagkakaroon lang sa Pilipinas, biglang alis ng Amerika. Katulad po na sinabi natin, wala pong ibang pagkakataon kundi ito. Ito po ang kinakailangan, makipag-usap po at ipakita na ang Pangulo po mismo ay interesado po na ang Pilipinas ay mabigyan po ng non-permanent seat sa UN Security Council. Mas maganda po talaga ang Pangulo ang nagpapakita na interesado po tayo at kaya po natin na maging miyembro at kaya po natin na panindigan ang panawagan natin para sa pandaigdigang kapayapaan. In relation to the Middle East, that's going to be an important speech.
again. Yung pong UN speech, that will be a very important speech in terms of what's going on in Europe. Opo, katulad po sinabi na rin po ito ng DFA representative natin, spokesperson, na mahalaga po ito. Ito po ang tamang panahon para maiparinig natin ang boses hindi lang ng Pangulo, kundi ng Pilipinas, para isigaw natin na ang kailangan ng buong mundo ngayon ay kapayapaan. Segue, just one more from my part. Ang sabi ng Congressman is that they're still waiting for a formal request from the palace for this emergency powers. Gagawin pa ba yun? Kailangan pa ba yun? Or Yes, according to Secretary Garin, nakausap po natin sila, nakikipag-ugnayan po sila at ang panawagan po ito ay gagawin po itong lista. so there will be a formal request from the President Yes. Monday? Yes. Opo. Ma'am, on the fuel subsidy naman po, ano na po ang balak ng palasyo dahil sa mga bibigyan ng fuel subsidy sa mga apektahan? Itong araw din po ito nakausap po natin sa Secretary Garin at siya po yung magkakaroon ng press briefing tomorrow. Pero ngayon po, sinasagawa po ngayon dahil nagka-problema po at marami daw po yata mga gasoline stations na nagtaas ng presyo nang hindi po nararapat. So, nag-issue po ang DOE ng show cause order sa 54 gas stations para po makita natin kung sila ba ay lumabag sa panawagan na huwag magtaas ng presyo ng gasolina. Kasi kapag po napakita rito na sila po ay may mga fraudulent acts, maaari po silang ma-cancelan ng permit sa kanilang mga transaksyon. So, warning na lang coming from Malacanang. Okay. Ngayon po, ang panawagan ng Pangulo ay magkaisa tayo. Kung ano po ang nangyayari po ngayon sa Middle East, dapat po tayo magkaisa at magtulungan. Hindi po tayo kinakailang maghatakan pababa. At sa mga tao po, hindi po dapat kayo magsamantala. Ang gusto po ng Pangulo ay magtulungan tayo. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidimanda at maaaring matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Pero pag hindi po kayo tumulong at kayo po ay ng abuso sa kahinaan po na nangyayari ngayon, kayo po ay maaaring madimanda at may kaukulang parusa po yan. Ma'am, other issue. Si Congressman Erice has been blaming yung administration, kaya siya natanggal daw dun sa kanyang pwesto sa minorities because he's been very critical of the administration. Katulad na sinabi natin, itong si Congressman Elise, wala siyang ibang sinisi. Lahat sinisi niya, maliban sa kanyang sarili. Grupo po niya to ang umayaw sa kanya. Grupo po niya to. Sabihin na po natin na ibang pangalan dito, minority bloc. Nandyan po si Congressman Tino, nandyan si Congressman Ko, nandyan din po sila Congressman De Lima, Congressman Chel Jokno. Ito po ba ay madidiktahan mismo? Hindi po ito madidiktahan ng Pangulo. Hindi po ito madidiktahan ni Congressman Marcos. So, tanggapin na lamang po niya na siya po ay inayawan. Maaari po siguro sa kanyang mga paniniwala o sa kanyang mga adhikain. Pero isa lang po ang ibig sabihin nito. Inayawan po siya ng kanyang grupo at siya po ay pinalitan sa posisyon na siguro noong pa niya inaasam at nakuha niya pero nawala sa kanya. But balance has nothing to do with it. Wala. Unang-una po, sabi nga natin, sino bang miyembro ng minority? Lahat po yan ay halos kritiko ng Pangulo. Yan pa pang mga kritiko na yan ang madidiktahan ng Pangulong Marcos Jr. So definitely, kasalanan niya po yan kung siya man po ay natanggal sa kanyang pwesto. Yusek, just wondering if you want to comment. There's a viral comment of VP Sara Duterte on the repatriation efforts of the government. She said that napakadaling magpadala ng eroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Your thoughts? Unang-una po siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumibwak
ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pa sarili lamang kundi para sa buong bayan. Yusek, may comment din po si Atty. Harry Roque tungkol sa Goldenberg Mansion event ni First Lady Liza. Sabi ni Atty. Harry Roque sa kanyang post, tuloy ang ligaya kahit may gera. May mga comments din po doon sa kanyang post na insensitive daw given the current global situation sa Middle East. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? And can Malacanang clarify the purpose of the event? Okay, unang-una, alam ba ni Atty. Harry Roque kung ano ang event pag sinabi natin konsyerto sa Goldenberg Mansion? Noon pa po to, every month po ito ginaganap. Bakit? Ito po ay para i-promote mismo ang mga local artists natin, ang kultura natin, ang mga Pilipino na may talent. Hindi lamang po ito isang event, mga estudyante po ang kinukumbida rito ng unang ginang. Mga estudyante na para mabuksan ang kanilang isip na ito ang meron tayo. Ito ang maipagmamalaki natin. So hindi po ito isang marangyang event. Ito po ay para sa kultura, sa talento, sa talino ng mga Pilipino at mga estudyante at mga kabataan po ang iniimbita rito. Curiosity lang. So once the president has the emergency powers to suspend the excise tax, how soon can we benefit from that? Are we not having problems with supply already? Kasi parang wala namang supply. Kung may emergency powers siya, wala namang supply na that thing. So, iba pa, paano pa? Well, anyway, marami pong nagsasuggest ngayon, pati po ang PNOC, ang sabi niya po nila ay balak po nila mag-angkat. Depende po ito sa dawak at sa dami ng ating nakukonsumo. At mas detalye po nito ay maibibigay po ni Secretary Garin tomorrow po. At papakita niya rin po at binanggit niya po kanina na yung ang presyo po talaga ng langis ay tataas po, March 10, Tuesday. So hanggat wala pong ganito, hindi po kinakailangang magtaas. So nakikipag-ugnayan na rin po ang DOE sa PNP, sa LGUs, para po kapag ka po may sumuway sa utos na ito, ipagbigay alam lamang po sa DOE para po matugunan natin kung anong karampatang parusa ang meron. Illegal in short, no? Illegal. Yes. Isik, nabanggit daw yung karampatang parusa doon sa mga umaabuso. Posible ba yung economic sabotage yung kaso? Depende po kung paano. Kasi kung ito po talaga ay danyo, sobra sa ating mga kababayan to the point na hindi na po makatao, let us see po. Titignan po natin. Okay? Maraming salamat.